The coach and manager of the Ateneo men's basketball team has resigned 1 whole week after the drowning of student athletes Divine Adili and Rene Paterbonia. Mobile journalist Arles de los Santos joins us now. Arles, go ahead. Yes, Angelo, no, sa pagharap nga ng Ateneo de Manila University, isang linggo, halos matapos nga yung pagkalunod ni Rene Baterbonia at ni Divine Adili, dalawang mga student athlete ng Ateneo, ay humarap nga ito, no, itong pamunuan ng Ateneo kung saan hiniling ni Father Robert Yap ang katotohanan, pananagutan at paghilom para doon nga sa mga pamilyang apektado at maging doon sa anya hindi lamang buhay na nawala, no, doon sa dalawang student athlete kundi pati yung kinabukasan ng mga ito, no. Ayon sa kanya ay nakikita raw nila ang pamilya ng mga apektado, no, yung dalawang estudyante na nasawi at kinikilala nila, no, yung sakit at yung hirap na kanilang dinadanas ngayon. Aminado naman sila, no, na nagkaroon nga ng isang tragic incident na tinatawag nga nito kung saan two men entrusted to their care did not come home. Kaya ang kanilang panawagan ngayon ay panalangin at kapatawaran. Angelo. Alright, itong resignation ni former coach Tab Baldwin at ni Epok Kimpo, no, is this the Ateneo's way of saying hanggang dun lang ang liability, or do we see other possible officers of the Ateneo management na maging liable dito? So far, Angelo, no, yung kinumpirma ni Father Robert Bobby Yap ay yung resignation nga, no, nito ni Tab Baldwin at ng manager ng men's basketball team na si Epok, no. At kabukod dyan, hindi naman natatapos doon sa kanilang resignation lamang yung pananagutan nitong dalawa na ito, no. At least ayon kay Father Yap ay magkakaroon ng isang fact-finding body ang Ateneo de Manila University kung saan sisilipin nga itong mga pangyayari na ito at maging yung mga posible nga nasangkot dito, no, sa pangyayari na ito. At sabi niya ni Father Yap, baka daw 2 linggo ang hihintayin bago nga mailabas yung resulta na ito, pero hindi raw niya mamadaliin ang paglabas o pagbuo ng resulta nito, no, dahil kailangan nga ng exhaustive at talagang thorough na investigation para nga sa pangyayari na ito. Check. Okay, Arles, yung next move ng Ateneo de Manila University is a fact-finding committee, no, or mga set of hearings. Pero paano ito? Kung resigned na si Epok tsaka si former coach Tab, how can they compel the two to humarap sa investigation kung wala na sila with Ateneo? Sa ngayon, Angelo, ay wala tayong impormasyon na nakuha dyan kung paano nga masisigurado na mapanagot itong dalawa na ito, no? Pero at least para sa kanila kailangan na talagang maimbestigahan ito, no, sa pamamagitan nga ng independent fact-finding body. Sinubukan actually natin tanungin kung ano yung information o iba pang detalye ng resignation ni Baldwin, pero ayon kay Father Yap, si Baldwin daw, no, yung talagang makasasagot nito, no? Naging limitado yung tugon nila dito. Pero may ilan din ng mga paglililaw sila, Angelo, katulad na lamang, no, yung sinabi ng ina ni Rene Paterbonia na hindi raw nag-reach out agad yung Ateneo de Manila University sa kanila. Ayon kay Yap, may kumausap daw agad, no, kinausap daw agad nila yung ina ni Rene sa gabi, kaparehas na gabi nang nangyari itong insidente, at agad daw nilang plinansya yung pag-ayos ng katawan nito na maibalik mula Aurora patungo nga dito sa Ateneo de Manila University. At kabukod dyan, nung dumating ito sa Arlington, sa funeral nito, ay nandun din si Father Robert Yap, no, at kinausap yung ina ni Rene, pero hindi nila dinisclose kung ano man yung kanilang naging napag-usapan. So wait, magkaiba ang sinasabi ng dalawang kampo. Sabi ng mami ni Rene, as of the first night, wala daw kumakausap, pero sabi ng Ateneo, may kamausap daw. Yes. Saan nagkakaroon ng ng miscommunication dito? Bakit tilang magkaiba ang kanilang mga version? Hindi na yan sinagot, Angelo, ni Father Robert Yap, no? Pero at least for them, naiintindihan daw nila na mabigat nga yung pinagdaraanan ng ina at pamilya ni Rene Paterbonia at gayon din kay Divine Adili, no? Pero sa ngayon, respeto talaga yung kanilang ibinibigay dito. Basta daw, on their part, nagawa nila na mag-reach out kaagad matapos nga yung pangyayaring ito, no? And kabukod dyan, nagpapasalamat naman sila sa Ateneo de Davao University na nagbigay nga ng assistance sa pamilya Paterbonia, yung scholarship sa mga kapatid ng nasawing student athlete. At kabukod dyan, ang Ateneo de Manila University mismo ay magbibigay ng anumang mga posibleng tulong, no? Material help man yan daw or any other help na kakailanganin
kakayanin nga ng pamilya no, until the given time at sila nga ay makatayo or maka-move forward sa pangyayari na ito. Okay, Arles, lastly, ongoing pa ba ang wake for Divine Adili dyan sa Ateneo? At kailan ba ang repatriation ng remains niya to Nigeria? As far as we know, Angelo, patuloy pa rin naman, no? At pati nga daw yung date niyan ay hihintayin pa natin pero pinoproseso na raw nila yan. And kabukod dyan, sinagot din daw ng Ateneo de Manila University yung airfare ng pamilya ni Adili papunta dito sa Pilipinas para nga papunta dito sa Pilipinas hanggang maibalik yung katawan nito sa Nigeria. Alright, maraming salamat, mobile journalist Arles de los Santos.